Happy Sunday everyone! At gaya nga ng sabi ko sa previous vlog ko, pagkasundo ko sa asawa ko, nag-part-time muna kami ng linis-linis and then nagpahinga, and then after that, because it's Sunday day today, so it's a church day, so pumunta muna kami at nagsimba muna kami. And we thank, pasalamatan natin si Lord sa everyday blessing. Alam nyo ba, kahit small things talaga, nagte-thank you Lord kami. Basta maraming blessing. Kung magiging positive ka lang talaga sa buhay, napakadaming blessing na dumarating. Konting increase ng salary, blessing yon. Konting ganyan, yung mag-celebrate yung nanay ko ng birthday, another year of life, blessing yon. Yung alam mo yun, for keeping us safe, sa everyday na pagdadrive namin, sa pagpasok, sa pagpunta ng trabaho, sa pag-uwi, lahat yun, kinakount namin as a blessing. Hindi naman ibig sabihin blessing is may big something na nangyari sa buhay mo. Oh, it's a big blessing, pero everyday there's a blessing. Kung naiintindihan niyo yung sinasabi ko, basta ako, I'm so grateful talaga sa lahat ng blessing na dumarating sa buhay namin mag-asawa. And dahil nga nakuha na ng asawa ko yung kanyang PR card, hindi kasi kami nag-celebrate talaga nung nakuha ko yung PR card ko kasi nga yung kanya, inaantay pa rin namin. So nung nakuha na rin niya yung PR card niya, sabi ko, mahal, promise ko sa'yo, pag nakuha mo na yung PR card mo, ililibre kita. It's my turn to treat you. So, nag-decide kami na kumain after church day bilang celebration na rin namin as a PR, permanent resident of Canada. Kung mga bago lang po kayo sa channel namin, isa po kaming OFW, galing po kaming Kuwait, nagtrabaho po kami doon ako ay nagtrabaho ako doon almost 11 years. Yung asawa ko almost 8 years nagtrabaho. And finally, PR na po kami ng Canada, permanent resident ng Canada for almost 1 year na pagtatrabaho dito po sa Canada. And syempre, by God's glory and grace, lahat po yan nanggaling po sa Kanya. So we are so grateful po sa lahat ng ginawa niya. Si Lord, napaka very powerful. Lagi ka lang talaga magpe-pray kasi nakikinig siya, and in the right time. If it's the right time, ibibigay niya po sa inyo. And dahil nga yan ang aming celebration for becoming permanent resident of Canada, so isa sa ginagawa namin or hobbies namin mag-asawa is i-try lahat ng restaurant. But alam mo yun, hindi for expensive way. Kung may celebration lang na dapat kaming i-celebrate, and then itatry namin yung mga restaurant na hindi pa namin nakakain. And yan na nga, ang for today's restaurant na napili namin is Mr. Mike's. And sabi nila, dinig-dinig namin, and sabi din ng ibang friends namin, masarap daw dito. So we try to order here steak. So dalawang steak yung in-order namin, isang sirloin steak, tsaka yung isang ribeye steak. And then, syempre may mga side sila, and umorder pa rin kami ng shrimp and scallop pasta. Oh my God. And totoo nga yung chismis, mga marin namin, hindi, mga guys. And totoo nga yung chismis, guys. Masarap nga yung food nila. As in, ang sarap. Kung sa Kuwait, ang favorite naming restaurant is Texas Roadhouse kasi the best yung kanilang steak and yung pandesal na pre na napakasarap, ang the best. Hinahanap din namin dito yung Texas Roadhouse, pero dito sa lugar na pinanggalingan namin, or dito sa lugar sa Canada na tinitira namin, wala pong Texas Roadhouse dito. So, may mga steakhouse naman katulad nito, Mr. Mike. So, kino-compare namin yung lasa, malapit na malapit yung quality talaga, as in masarap yung steak nila dito. And na lang kami, tinikman ko, nag-half-half kami sa sirloin, nag-half-half din kami sa ribeye, tapos nag-share kami sa mga sides nung steak namin, and of course, ang pasta, the best. Ang sarap ng pasta nila, hindi tinipid sa sauce, and hindi tinipid sa shrimp and scallop, talagang the best. Actually, napag-isipan nga namin ng asawa ko, or sa the rest na natikman namin na restaurant so far dito sa lugar namin, sa Prince Albert,
Saskatchewan. Ito ang number 1 namin, ang Mr. Mike. Ang sarap, promise. And then, na-try namin yung Montana, na-try namin yung Boston. Parehas naman sila may mga steak. Masarap din naman, pero yung quality nung nasa Mr. Mike ay the best. Ang sarap, promise. You should try it kung nandito kayo sa PA. And the best restaurant nga siya pagdating sa steak, pero i-share ko lang din, no, hindi sa pagda-down. Actually, nag-leave ako ng review sa kanila na food is good. It was excellent. 5 yung nirate ko, and then yung ambience ng restaurant is 5. But the thing is, the service nung kanilang server, medyo, syempre nagtatrabaho din tayo sa restaurant, alam natin yung nag-a-attitude sa hindi. So, medyo pinakitaan kami nung server namin ng di maganda. Siguro, pero nung dumating kami sa restaurant, unang tanong ko sa kanila, what time are you guys gonna close? Kasi wala akong, siguro meron silang nakapost pero hindi ko nakita kung ano oras sila magko-close. And then sabi niya 10 o'clock pa naman, and that time 8:30 kami nakarating kasi 8:30 nga yung tapos nung before 8:30 tapos na yung misa namin. So after namin magmas, dumiretso kami sa Mr. Mike's, and we are so happy sa food, happy sa ambience ng restaurant kasi wala namang ibang tao sa labas, walang tao din sa loob ng restaurant na customer kundi mga staff lang. So kami lang yung siniserban nila, and then yung server medyo may attitude, and kasi dumating sa punto na nagbabayad na kami, and dahil nga treat ko, yung card ko pala naila ko sa phone ko, na which is nakalimutan ko that day. So, kahit anong tap ko, tsaka kahit anong insert ko ng card ko, nagde-decline. Kasi nakalimutan ko nga nakalock pala sa app ng phone ko. So, nagtataka din ako. Parang na-confuse na ako. So, nagde-decline, parang naiinis na yung babae. Tapos, nung kumakain kami, parang nagmamadali siyang umalis kami. Yung mga ganong eksena. Syempre, kung sa restaurant ka rin nagwo-work, alam mo yung mga nag-a-attitude na staff, di ba? And, buti na lang, imbes na treat ko sa asawa ko, siya tuloy nagbayad. Ininteract ko na lang tuloy sa kanya. Nung nasa bahay na kami, syempre, chinek ko bakit hindi ako makapagbayad, bakit decline, may laman yung card ko. Yung pala, nailak ko sa phone ko. Kaya siya nagki-keep decline. And then yun, nung nalaman ko na yun, sabi ko, the best na sana yung experience namin sa Mr. Mike restaurant kasi napakasarap ng food, ang ganda ng ambience. Tapos kami lang yung customer that time kasi nga Sunday yan, siguro hindi sila masyadong or wala masyadong okasyon sa iba. Sa amin kasi may something to celebrate, kaya dyan kami kumain. And then yun na nga, yung last part, medyo pangit na yung naging experience namin. Syempre, hindi naman kami tatakbo, diba? And then, yun na nga, imbes na treat ko sa asawa ko, siya tuloy nag-treat. And then, in-interact ko na lang sa kanya. Yung Interact transfer, electronic transfer yun. Kung wala po kayo sa Canada, ipapasa mo yung amount na yun through, parang GCash, parang ganun sa atin. Yun, Interact yung tawag dito sa Canada. So, yan na lang yung masasabi ko sa naging experience namin. But overall, we are so thankful, grateful to the Lord sa lahat po ng blessing na binigay nila sa amin. Kung alam nyo lang, we are so grateful talaga. Mula umpisa ng 2023 hanggang matapos po yung 2023, dumating sa punto na may mga struggle, lalo na nawala yung lolo ni Mahal, lolo ng asawa ko. Pero nakita ko kasi siya paano na-down, paano siya umiyak. Syempre, lolo niya yun yung nagpalaki sa kanya. Pero overall ng 2023 namin, we are so grateful talaga to the Lord. Walang iba kundi pasasalamat, pagpupuri sa Ama na nasa taas. So, yan lang po yung vlog natin for today. Talagang the best yung food, the best yung ambience, ang ganda sa loob. First time kasi namin makapasok dyan, so na-amaze din kami. Actually, medyo pricey talaga yung food nila, pero worth it. Yun yung masasabi ko. So,
Yan lang po yung vlog natin for today. Napansin nyo ba yung aking milk tea? Baon ko yan. Wala silang milk tea sa restaurant. So, baon ko yan. May nagbigay sa amin. Nanggaling silang Saskatoon. Binilan kami ng milk tea. So, binaon ko na lang din siya. So, yan lang for today's vlog. Thank you po sa pakikinig at panonood. See you on the next vlog. God bless po.